Mali po ang pananaw that Iglesia ni Cristo is only protecting Marcoleta. No, Yeah. hindi po yan totoo. Marcoleta is only secondary here. What made Iglesia ni Cristo come out into the open and make a categorical criticism sa nangyayari ngayon sa ating lipunan, sa gobyerno sa kasalukuyan, is because yung ginagawa ng gobyerno ni Marcos, without naming Marcos directly, ay nagsisimbolize ng panunupil at panlulupig sa demokrasya at mga institusyon ng demokrasya. Hindi po bulag ang taong bayan, kagaya ng gustong ipahiwatig ng Iglesia ni Cristo kung paano pinakialaman at sinisira ni Marcos ang isang malayang Senado. Do you think it's all about only Marcoleta? No. The attack on Senator Jingo Estrada, the attack on Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, the attack on Senator Marcoleta, the attack on the minority group right now na kung tawagin sila ay parang mga basahan ng Duterte politika, at ang mga 13 na senador na ito kung makaasta ay napaka-arrogante dahil sila protektado, pinupundahan at nagpapagamit ng lantaran sa Malacanang. Do you think these are not the issues that surround why Iglesia ni Cristo is making this kind of moral criticism? At ang sinasabi nila, nais po naming makita na ang katotohanan kagaya ng ginawa ni Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee ay tuluyang mailantad nang hindi ito maibaon dapat. Do you think it's about Marcoleta, mga kababayan? No. It's about yung sinabi nila pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas na nais nilang makita ang katotohanan, meaning ang mastermind, at mapapanagot sila. Do you think it's about Marcoleta, mga kababayan? No. It's not just about Marcoleta. It's what Marcoleta and his advocacy in the Senate, kagaya ng kanyang mga kasamahan nila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Jingo Estrada, Senator Padilla, and the rest of them, na ang kanilang paninindigan is not just about opposing Marcos, but bringing the truth into the open and holding Marcos and Romualdez kung kinakailangan sa pananagutan nila. Inyong pananaw maya-maya dito sa mga kaganapan ngayon sa EDSA, People Power Monument, Occupy EDSA, hudyat na ba ito ng panibagong People Power sa pagpapalaya sa poder kay Marcos at kila Romualdez? Go ahead po, Ma'am Lorraine. Yeah, magandang araw, Eric. Magandang araw sa aking mga kababayan. June 30 ngayon, eksakto 4 years, no, na ang umupo sa Malacanang ang bangungot ng Pilipinas, no, isang drug addict, isang magnanakaw na walang pakialam sa Pilipino, no, mastermind ng pandarambong. Maganda na nangyayari ngayon yun na sa EDSA, masaya tayo at sana ay dumami pa yan at nang bumaba na yan si Marcos, no? So, makailangan nagkakaisa tayo dito. Okay. Yes, no, mga kababayan, speaking about the Occupy EDSA and call for justice and truth, transparency and accountability, sumasaludo po ang mamamayang Pilipino sa tatag ng loob at malinaw na pagkilos ngayon ng Iglesia ni Cristo, ng Kapatiran at iba pang mga grupo at sektor ng mamamayan na simula po 4 a.m. in the morning ay nasa EDSA People Power Monument na po. Ako po ay nagsumikap na sumama sa grupo ng Bangon Sambayanan, Ma'am Lorraine, mga kababayan, at ng Kampilan. By 7:30 in the morning, nandun na po kami habang bumubuhos ang ulan kanina. At nakita natin as early as mga pagpatak ng alas 8 ng umaga, mga 10,000 na po ang tao doon sa area. At ang mga sasakyan na nasa kalsada, going north side ay mga nasa mahigit 300 na. So talagang nagkaroon ng bottleneck, if not total paralysis, Ma'am Lorraine. Ang naging panawagan po, batay sa official statement ng Iglesia ni Cristo kung bakit sila biglang kumilos ay number 1, hindi po nila kinikilala na ang mga ginagawa ng gobyerno ngayon ni Marcos ay kinakampihan at pinapalibre ang mga magnanakaw at mga mandarambong. Samantalang yung mga nagsisiwalat at mga nagbubunyag, kagaya po ni Senator Marcoleta, ay ginigipit, sinusupil
kinakasuhan at ipapakulong. Kaya sa tingin nila ito ay injustice. At ang kanilang linya, selective justice is injustice. At pangalawa, binabanggit nila na hindi pwede na ang korupsyon at pananagutan sa mga sangkot sa korupsyon ay ibaon na lamang. That's a very good call. At hindi rin pwede na yung mga kapangyarihan sa gobyerno ay gamitin para pagtakpan at pagtabon-tabunan ang mga nangungurakot sa kaban ng bayan. Although they did not name names. Hindi po nila direktang tinumbok na ang mastermind ay si Marcos Jr., ang mastermind ay kasama si Martin Romualdez, but they sent out a message today na hindi nila kinikilala ang anumang attempt ng gobyerno ngayon na ibaon sa limot, pagtakpan at tabun-tabunan ang isyu ng korupsyon at pandarambong at gipitin ang mga taong nagsisiwalat tungkol dito kagaya ng ginagawa ngayon laban kina Senator Marcoleta. Ma'am Lorraine, your take on this. Pinapahanap ko yung statement ng INC, no? Tapos so ipe-play natin kasi napakaganda. No, so meron din siyang sinabi sa statement nila, no, Eric, mga kababayan, na yung pagtatakip ng gobyerno sa pinaka-guilty. Tapos ginawa pang state witness yung yung mga guilty, 'di ba? So at saka yung pag-aabuso ng ng batas, yung binebend yung law at nilalabag yung batas. Parang yun ang naalala ko sa statement. Ang ganda-ganda ng statement, no? So parang what's interesting to me, no, from the historical perspective is the role that the INC is playing right now, no. It's like yung EDSA 1, the role of the church, no, Catholic Church at that time, na ngayon ay kain-suka, no, as yung statement ng CBCP showed, no. So parang for me it's interesting yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, no. It's a spiritual, very very spiritual message, like the message also of Senator Alan Peter Cayetano. Pero ayan na yung speech. Pakinggan mo natin, Eric, no? Kasi maganda yung, okay. Sige, game. Okay. Nandyan ba? Wala pa yatang audio, no, mga kababayan. We're trying to Yeah. include the audio, no? At binasa ito kanina alas 9 ng umaga sa Iglesia ni Cristo channel, no? Yung Net 25. At ang nagbasa ay si Brother Edwil Sabala. Siya po yung official spokesperson for the Iglesia ni Cristo. I Yeah. think nandyan na yata, Mama. Ginagawa. Opens with yung what do you call, pag ano ng batas, hindi pag-bend ng batas, di ba? Yan yung Ang dun sabi sila, naman, kinikilala namin ang pagpapatupad ng batas, subalit pero tutol kami sa pangbabaluktot sa batas. yeah, yun yung sinabi niya, 'di ba? So, tapos pagkatapos ng sinabi niya yung plunder, kasi yung plunder na case kay Senator Marcoleta, na sobrang pagpipilit, 'di ba? Sobrang pinilit yung definition, parang nag-self-define na lang kung ano ang plunder, 'di ba? Na para lang, in other words, parang sobrang pang-aabuso na sa poder ito, 'di ba? Na there is a legal definition for plunder, but what this ombudsman is saying is, this is my definition and this is the definition that will stand. Imagine that, no? So I will always go back to, I like so much na ang unang sinabi ay para kami sa batas, 'di ba? Kasi yun nga, yung batas natin is what comes between us and an abusive public official, right? So yung ginagawa ngayon ng Marcos administration, lahat arbitrary, illegal, pagbebend ng batas, and they have their own definitions. Imagine, it's a campaign donation, hindi yun poder, hindi yun public funds. Tapos sasabihin mo, plunder. So ginawa mong magnanakaw ang hindi magnanakaw, pero yung magnanakaw, hindi mo na pinagtakpan mo, hindi mo ginawang magnanakaw. Sa madaling salita, itong administrasyon na to, sobrang pambababoy sa Pilipino, na pinagtatakpan nyo halata, no? Pero parang tingin ko, wala na silang pakialam kung halata or hindi, kasi ang message sa atin ay, pakinamin sa inyo, kami ang nandito ngayon, kahit na ano pwede naming gawin. 'Di ba? So,
yan yung kung bakit ngayon maraming galit na Pilipino. Para sa akin, itong administrasyon na ito si Bongbong Marcos na yan, at yung mga nakapaligid sa kanya, they have been harboring, no, under the delusion na sila yung karapatan na hawak nila ay kanila, sila ang may pag-aari niyan. Pero ngayon, yung taong bayan ngayon, kailangan tuturuan natin ng leksyon ang mga yan na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. So, very abusive itong Marcos administration, no? So we need to correct it, no? And for Actually, me, kung yeah. susuriin natin ito, Ma'am Lorraine, Mm. ang lahat po ng kandidato at politiko basta tumatakbo sa eleksyon, tumatanggap po yan lahat ng contributions and campaign donations. Kaya nga requirement sa batas, pagkatapos ng eleksyon, within 30 days, mag-submit ka ng SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Pag hindi mo i-submit ang SOSE, pwede kang masuspend o kaya matanggal sa pagkaka-elect sa'yo. Major yan, major crime in the elections na hindi ka mag-submit ng SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. So si Marcos may contribution, yes. Si Vice President Sara Duterte may contributions, yes. Lahat ng senador, yes. Lahat ng kongresista, opo. Lahat ng mayors, governors, lahat po ng mga konsehal, pababa, may mga campaign contribution. Kung susundan natin ang lohika ni Boying Rimulya, ibig sabihin lahat ng politiko sa Pilipinas, imbestigahan na natin mula kay Marcos pababa at magsampa na rin tayo ng plunder sa kanila. Kasi lahat pala ng contribution kapag question ay pwede palang maging probable cause for filing of plunder or graft and corrupt practices. Di ba kabubuhan? Di ba katarantaduhan? Yan ang tinatawag ng Iglesia ni Cristo na pangbabaluktot sa batas, Ma'am Lorraine. Also, Eric, no, mga kababayan, hindi naman ito minsan lang ginawa ng Marcos administration. Si PRRD nasa The Hague ngayon. Talagang binaluktot ang batas natin, no? He didn't stand before a foreign court. He was refused legal representation, etc., etc., na nandyan siya ngayon sa The Hague. Tapos yung ginagawa kay Vice President ngayon, 'di ba? Yung sa impeachment na 'yan, yung sobrang pagbabaluktot kahit yung sa Senado ngayon, parang talagang hindi na nga ano ito parang aksidente or parang paminsan-minsan lang nila na strategiya, no? Policy na nila 'yon. Policy nila ang manglabag ng batas. At ang policy nila, pinakasentro ng polisiya ng Marcos administration, kami ang batas. Whatever we say goes. So, kung sinabi namin na ang plunder ay ganito, pakinamin kung sinabi niyang ganyan. Kung ang legal definition ay ganito, kami ang masusunod. Okay? Pagkatapos, anong pakialam namin dyan sa due process na yan? Diba? Wala kaming pakialam dyan. Pakialam namin kung presumption of innocence. Wala yan sa amin. Kasi kami ang kami nakaupo ngayon eh. Diba? Mga tarantadong mga lasing na lasing sa kapangyarihan at mga bobong ito. Diba? So, they have put the country talaga in grave harm at hindi na talaga tayo papayag kasi ang buong gobyerno ginamit para pagtakpan si Marcos, 'di ba? So sa akin, yung hinihingi ng iglesia, napakaganda, 'di ba? Kasi at the end of the day, pag sinunod nila 'yan, si Marcos babagsak 'yan. Kasi siya ang mastermind 'di ba? So for me, susundan ba ni Marcos 'yan? Hindi niya susundan yan. Siguro uutuin lang ng konti para tumagal hanggang 2028, mamaya 2029 na, mamaya. Pero tapos na yon. Tapos na si Marcos. He has already painted himself in a corner and he has shown very clearly to the Filipino people na wala siyang kakayanan mamuno at dapat siyang bumaba at dapat siyang panagutin sa mga pinagagawa niya. In fact, whole day ngayon, hindi po nagpatuloy at hindi po tinanggap ni Marcos Jr. ang mga schedules niya. He stayed in Malacanang, canceled ang mga schedules, half day lang po ang work ng lahat ng opisina inside Malacanang.
Naka-full red alert po ang Armed Forces of the Philippines, ang PNP, at pati po ang Presidential Security Command. At nga 3 kilometers beyond the Mendula Bridge, sarado po. Pati razor wire, mga blockade. No? 3 Ganyan kilometers, ang ah? nangyari. Wow, So, yeah, talaga? ibig sabihin po, nasa panic mode si Marcos. Hindi siya titigil sa kanya mga schedule kung it's just another day in the office type itong pagkilos na ito. Kaya nga sabi ko nang pumunta ko kanina, sabi ko ito na ang elemento na mag-trigger sana, bibigyan pa ito ng 2 to 3 days. Naniniwala ako personally, mag-trigger ito ng spontaneous reaction and participation. Pag sinabing spontaneous reaction and participation, yung mga hindi po miyembro ng Iglesia ni Cristo at pati hindi miyembro ng anumang Duterte supporters parallel groups, yung talagang ordinaryong mamamayan, ay dadagsa sa EDSA para po manindigan sa Pilipinas. The triggering factor right now has been started by the Occupy EDSA na bigla ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. Pero alam ko po na may limitation sila sapagkat hindi nila binibitawan ang kanilang orientasyon at paniniwala that they cannot call for the change of government directly. That they cannot stand to call for people power. They can only remind the authorities of the government na umayos kayo, na itigil nyo ang abuso at gawin nyo ang tama at makatarungan. Hanggang doon lang sila. Pero yung to call for Marcos to step down and to call for Marcos to resign directly coming from the Iglesia ni Cristo, from their organization, from their leadership to their members who are now coming out in the street, I do not expect them and we do not expect them na gagawin nila yon. But the message is clear. Hindi sila na pumapayag na mananatili po ang tatlong bagay kay Marcos. Although hindi nila sinasabi na bumaba ka na at lumayas ka na, tarantado ka. Iglesia ni Cristo is not saying that. And they will not say that. Hindi naman, drug addict. But the message is clear. Mm. Number one, hindi kami papayag na binabaluktot mo ang batas. Ibinabaon mo ang katotohanan at nilulupig mo ang naninindigan sa katotohanan at para sa katarungan. That's very clear. Number two, hindi kami papayag na mananatili ka na nang aabuso na walang pumapalag sa'yo, na hindi ka sisitahin. Although hindi nila sinasabi na pumapalag kami, their very actions right now, occupying EDSA without a rally permit and occupying with strength na ipinakita nila, mantakin mo, ngayon ko lang ito nakita na pwede palang mangyari ang vehicular barricade. What happened right now in EDSA is an actual vehicular barricade. What's that? At kung lahat ng sasakyan na sa kalsada, kung hindi naagapan ng MMDA na lagyan ng concrete barriers, buong northbound side ng EDSA ay inoccupy ng mga sasakyan. Right now, sakit sa ulo ng MMDA at ng DPWH, paano nila i-clear ang more than 500 vehicles na nakapark ngayon sa gitna or halos 3/4 ng EDSA going north at dumadagsa by 30 to 40,000 na ngayon ang tao sa area na ito. Ang kulang na lang talaga ang panawagan na yon na tapos ka na. Hindi kami dito aalis. Patayin mo na kami lahat. I-massacre mo na kami for as long as you will remain in power at gagamitin mong poder mo sa pangbabaluktot ng batas, panunupil sa katotohanan, at pananatiling ikaw ay iiwas at tabun-tabunan ka sa pananagutang kriminal sa iyong pagkamkam at pandarambong sa gobyernong ito sa kaban ng bayan. Hindi na kami aalis dito. Tapos na sana ito si Marcos ngayong gabi o sa sunod na mga gabi. But we do not expect na gagawin niya ng iglesia na manawagan na bumaba ka na, kulukoy, tarantado, kawatan. They will not do that. Tayo na lang yon. Sagot na natin yon. Tayo na. Kasi ang grabe yung moral authority ng ng iglesia, no? Talagang very inspiring kasi how do I say this, no? The Catholic Church has failed the faithful. They're faithful and the Filipino people. Kasi like, noong panahon, no, yung unang people power, si Cardinal Sin ang nagtawag, di ba? No? Pero ngayon, baliktad na nangyari.
Sabi ng Catholic Church, sabi, wala naman siyang Marcos remain. ginagawa. Na Marcos remain, wala naman siyang ginagawa para himingin natin yung pag-resign niya. O di ba, talagang namaleta tapos naririnig natin, sabi nung mga very credible na Brave 18, binigyan ng maleta si Yeah. Flavi, di ba? Mm. Tapos nakikita natin sa mga actions nila, aba, itong mga anti-Marcos na pare, aba, iba tahimik na ngayon. Hindi lang tahimik, talagang ano, love nila si Marcos. Wala naman daw siyang ginawa, 'di ba? Na Ah, just me, 'di ba? Mountain of evidence, first-hand testimonies, 'di ba? So parang for me, I I feel so happy when I hear something like this because ah, I'm not a very religious person and there is a reason for that is because I think that the Catholic Church is very corrupt. No, ah. I left the Catholic Church because the hypocrisy, I couldn't stand the hypocrisy, no? So, and I felt naawa, and lalo pa nung nag-LCAC ako. Nung nalaman ko na nandyan sa loob, yan sila Mary Jan Manansan, di ba? Nasa loob ang CPP, di ba? Kahit mga madre namin sa eskwela, di ba? Ah, Napapangalanan sila, di ba? So, naawa ako sa Pilipino kasi ang Pilipino very religious eh. 'Di ba? So, ang religion is you surrender your faith, no? 'Di ba? You check your brains in the door and then you come in and you believe, 'di ba? So, I like it when you see pastors and church elders who practice what they preach, 'di ba? yeah. And I find it particularly sickening. Very sickening when I look at Villanueva na he wears his ano, ginagamit niya yung sutana niya, 'di ba, yung walang yang-yan. Pero alam Mhm. mo tumanggap, tapos hindi lang kwento 'yun kasi yung actions niya, 'di ba, sinungaling, yung mga EJK saan, tapos pero tikom na tikom ang bibig pagdating kay Marcos, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba, so very sickening for me lalo 'pag ginagamit yung sutana. Kasi ang faith talaga ano, mahalagang-mahalaga 'yun, eh. Ah, Mahalaga 'yun tsaka very sacred 'yan, 'di ba? So, mm. I really admire the moral courage of Iglesia ni Cristo doing this. Like I've always admired the KOJC and Pastor I agree. Kibuloy kasi talagang lumalaban at saka talagang very consistent with what they preach, 'di ba? So, Mhm. and parang for me, no, hindi ako member ng iglesia, pero even me, I feel so, ano, so renewed when I listen to them, no? Kasi napagod ng Pilipino eh. And to have Yeah. to hear, no, their words of inspiration and yung moral, kung ano yung nagiging boses natin sila sa madaling salita, kung ano yung hinihingi nila, kung ano yung dinidemand. Yun na naman ang demand ng tao din, pero lang yung Marcos resign kasi gusto na ng Pilipino mag-resign ka, Marcos, kasi negative Yeah. 15, negative 16, ganyan. Pero yung pagtatakip, yung pambababoy, no, na si Marcoleta pa, tapos off the hook ito si Martin Romualdez at saka si Bangag. At very, very, very obvious na ginagamit ang kapangyarihan para pagtakpan ito mga magnanakaw na ito, di ba? Correct. Mm. Mama ko Mm, Iglesia ni Cristo has already served their purpose. yeah, It's yeah. up to the people now to stand up. Kasi Kumbaga, Eric, hanggang doon Eric, lang ang limitasyon nila eh. oo, Hindi kumbaga, cannot call Eric, Marcos to di ba? step down eh. Yung kumbaga pag nag-build ka ng bonfire, magsisimula ka ng kindling, di ba? Yun Tama. may magsisimula ng apoy ng, tapos hindi naman pwede nilang gawin lahat. Dapat lahat tayo Yeah, dito dahil laban natin dito. exactly. Tapos, kung hindi tayo sumama dito, we really deserve a Bongbong Marcos. O gusto Yeah. niyo yun? Maawa tayo sa mga anak natin. Maawa tayo, no? Kasi ako naniniwala ako, Mama, Mm, that the Iglesia ni Cristo as a religious organization, yeah. true to their belief and principle in doctrine, they will not directly and openly call for a change of the government leadership. Kasi para sa kanila, direkta yun na political intervention. Hindi na yon sakop ng kanilang moral duty. Mm, Parang sinasabi nila, okay, ito yung aming paninindigan, ito yung aming nakikita na mga mali. mm, Binabaloktot ang batas, alam niyo na kung sinong bumabaloktot. Siyempre Marcos at Romualdez yan. Inaabuso ang poder. Pinagtatabon-tabunan at ibinabaon ang katotohanan sa pandarambong at pangungurakot. Kinukundina namin. And we're calling for truth and justice. Alam niyo na ang ibig sabihin yan. Ganon po ang mensahe ng Iglesia ni Cristo. yeah. You do your share. Kaya kanina, nang sumisigaw kami doon ng
Marcos resign, Marcos layas. They are not stopping us. They were not stopping us, but they are not directly joining our call, mga kababayan. Because may limitation siguro sa kanilang tinatawag na religious discipline and limitation. Eric, I have But a the fact question. na inoccupy nila, Mamang EDSA, Yeah. they delivered a strong mobilization of their members, and more are coming. They are sending out the message to the greater number of the people. At sa malawak na hanay ng mamamayan, oh, what are you waiting for? You can come here, you can join, and maybe kung saan ito patutungo, kung kailangan ng manawagan kayo at kasama kami dito ngayon ng pagbaba sa kapangyarihan ni Marcos ng mapayapa at sundin ang batas na pwede siyang mapalitan sapagkat ang resignation is a constitutional option, we will not prevent you to do that. I think that is the indirect message and invitation of the Iglesia ni Cristo to the rest of the Filipino people right now. Ma'am Noreen. Okay, so I lost my train of kasi parang I heard, no, may A1 sources, mga intel ko yan na minamaliit yung rally kanina ng some elements in the Marcos administration that are highly placed, no? And ang sinasabi iglesia lang naman yan, hindi naman buong Pilipinas yan, 'di ba? Narinig ko rin At yan. saka ang swerte lang naman ng DDS kasi may iglesia, 'di ba? So Yeah. in other words, very, very short-sighted yung analysis, 'di ba? So number one, that's my question to you. What is your analysis of that? What is your opinion about that? And number two, why are you asking for Marcos to resign? Why is it important? Number one, ma'am, malinaw po na ang Iglesia ni Cristo is an independent religious organization. They have their faith, they have their doctrine, and they have their limitations hanggang saan sila pwede magpahayag tungkol sa politika at panggobyerno. They respect that kind of boundary and limitation. Napilitan po silang gumalaw at magpahayag, lalo na ngayong araw, sapagkat garapala na po at lantaran na. At malawak ang pang-aabuso, pagsisinungaling, pambabaluktot sa batas. And I think that is more of a moral obligation on the part of Iglesia ni Cristo. Number two, ang pagmamaliit sa kanila is actually pagpapakita ng pagkatakot sa side ni Marcos. Kasi kung minamaliit niya, di dapat hindi niya kinansila ang kanya mga schedule. Pinabayaan niya lang, let them be, at hindi siya nagmonitor. Almost hanggang ngayon nagmomonitor siya. Hindi niya inilagay sa red alert ang buong armed forces at saka PNP at AFP. Kung totoong minamaliit niya lang ito, Iglesia ni Cristo lang yan. Baliwala yan. So, but the actions that they are doing tell differently kung ano talaga ang kanilang nararamdaman ngayon. In fact, kung tanungin mo ako, Ma'am Noreen, I think kalahati po ng mobilization of transportation, economic movement, business, apektado po. Lahat ng gumagalaw sa Metro Manila using the main highway artery of EDSA, apektado. 50% at the minimum. If this will go on 2 to 3 days more, malaki pong epekto sa ekonomiya. And this can already attract international attention. Ganyan ang minamaliit ninyong Iglesia ni Cristo. Pangalawa, they would like to line up that the Iglesia ni Cristo is infiltrated by so-called Duterte supporters and Duterte support group. Kaya, sinasabi nila na ang mga nag-isasalita dyan, mga anti-Marcos, dahil maka-Duterte ang mga yan. Makitid at makipot po yan na pananaw. At malinaw po na yan ay pagmamaliit sa totoong mensahe ng pagkilos na ito. Regardless kung nandyan po ang mga Duterte support group or wala, ang taong bayan ay nakamasid. Ang buong mundo ay nakikita nila ang paggalaw na ito ng Iglesia ni Cristo. Aminin nila sa hindi, Ma'am Lorraine, this has a very deep and serious social impact to the psychology of the people right now. Ganito na pala talaga kaseryoso ito. Ganito na pala ang nangyayari ngayon. Talagang sobra na ito. Hindi naman lalabas ang Iglesia ni Cristo at magkakaroon ng pagrally sa kalye na ganito na ang degree ng kanilang mga pagkilos kung hindi na malubha ang situation. Because they are not known to cause
political rally and agitation, hindi po yan tradisyon ng Iglesia ni Cristo na pati ang reproductive health magrarally sila, ang mga pagpapalaganap ng pills at mga kondo magrarally sila. Hindi po ganoon ang Iglesia ni Cristo. At kapag may mga same-sex marriage, magrarally sila. Ang nagrarally yan ng Katoliko na pakialamero sa mga patakaran ng gobyerno at programa ng gobyerno. But Iglesia ni Cristo to come out with a very clear, categorical, moral criticism of what is happening to the government right now is a serious social consciousness opening You know, of the mind of the people. you know what? You know what I think, no? These labels are, of course, they're important if you're either a member of the INC or not, etc. Mm. Diba? But in the end, we're all standing on our shared ground of love for country. And it's very important yung ginagawa ng INC to take the lead, to take a moral stand. Kasi ano naman klase tayong bansa, no? Kung pumapayag tayo at tumatahimik Agree. tayo, ginagahasa na tayo, hindi lang tayo ang ginagahasa, pati yung mga anak natin, di ba? Talagang ginalaw na ni Marcos ang kaban ng bayan to the extent na talagang wasak na wasak ang ekonomiya natin, no? And these are implications for the future. 'Di ba? So that to me is very very important that you stand there and you say enough. You Yeah. cannot pass anymore. Tama na ito. Okay? Hanggang diyan ka na lang. Okay? So kasi yung pambababoy ng Marcos administration, sukdulan talaga. Pero the danger there is to think na sukdulan 'yon. Kasi we're talking about a drug addict, no? We're talking about people Mhm. who will define plunder in any way that they want to. We're talking about an administration that has this concept of group effort na pinagmamalaki pa while committing a heinous crime. These are idiots, Correct. dangerous idiots. Dangerous. Because they're very arrogant at meron silang hawak na kapangyarihan na ang ilusyon nila ay kanila yon, 'di ba? Correct. So kailangan tayong tumayo kasi unang-una kasi yun yung tama, no? Bilang isang bansa, dapat meron tayong moral compass. At gustong-gusto ko na merong spiritual aspect here because never before in recent memory except for the Marcos Senior's time na you could feel that kind of evil, no? That it's sinister already. So Yeah, I agree. it is but right that our church elders are taking the lead. No? Yeah. And Mama, Yeah. mali po ang pananaw that Iglesia ni Cristo is only protecting Marcoleta. No, Yeah. hindi po yan totoo. Marcoleta is only secondary here. What made Iglesia ni Cristo come out into the open and make a categorical criticism sa nangyayari ngayon sa ating lipunan, sa gobyerno sa kasalukuyan, is because yung ginagawa ng gobyerno ni Marcos, without naming Marcos directly, ay nagsisimbolize ng panunupil at panlulupig sa demokrasya at mga institusyon ng demokrasya. Hindi po bulag ang taong bayan, kagaya ng gustong ipahiwatig ng Iglesia ni Cristo kung paano pinakialaman at sinisira ni Marcos ang isang malayang Senado. Do you think it's all about only Marcoleta? No. The attack on Senator Jingo Estrada, the attack on Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, the attack on Senator Marcoleta, the attack on the minority group right now na kung tawagin sila ay parang mga basahan ng Duterte politika at ang mga 13 na senador na ito kung makaasta ay napaka-arrogante dahil sila protektado, pinupundahan at nagpapagamit ng lantaran sa Malacanang. Do you think these are not the issues that surround why Iglesia ni Cristo is making this kind of moral criticism? At ang sinasabi nila, nais po naming makita na ang katotohanan kagaya ng ginawa ni Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee ay tuluyang mailantad nang hindi ito maibaon dapat. Do you think it's about Marcoleta, mga kababayan? No. It's about yung sinabi nila pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas na nais nilang makita ang katotohanan, meaning ang mastermind, at mapapanagot sila. Do you think it's about Marcoleta, mga kababayan? No. It's not just about Marcoleta. It's what Marcoleta and his advocacy
and the Senate, kagaya ng kanyang mga kasamahan nila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Jingo Estrada, Senator Padilla, and the rest of them, na ang kanilang paninindigan is not just about opposing Marcos, but bringing the truth into the open and holding Marcos and Romualdez kung kinakailangan sa pananagutan nila. And I believe that is the same line na ginagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang narrative ngayon ng gobyerno ni Marcos at ng mga trolls nila, kakasuhan lang si Marcoleta, magrarally kayo. Ano bang problema kung kakasuhan siya? Hindi sagutin niya sa korte. No! Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, wala silang problema tungkol sa pagpapatupad ng batas. Ang kanilang tinututulan ay ang pangbabaloktot sa batas. Sino bang nang babaloktot sa batas? Ang barangay tanod? Ang barangay captain? No! Alam natin lahat ng tinutumbok ng Iglesia ni Cristo without naming names directly ay si Marcos. Si Boying Rimulya, sila Matibag. Sino pa bang naghahawak ng kapangyarihan na gumagamit ng ganong kaabusuhan ng pangbabaloktot at pangbubuktot sa batas? Di ba si Marcos? So it's not about Marcoleta. Kasi mamang narrative nila napaka-overprotective nyo naman para kay Marcoleta. Eh, hindi lang naman si Marcoleta ang may problema o ang problema ng bansa. Ba't kayo magrarally dyan? It Alam mo, is no longer about Marcoleta. It is now about governance and those who are holding power in government under Marcos. Yan po ang tumbok talaga kung bakit nandyan ang Iglesia ni Cristo, Ma'am Lorraine. and those people, no, the trolls, and the CPP trolls as well, no, they're dumbing down the discourse. Kasi Yes. sinasabi mo it's just Marcoleta, di ba? No, it's not. It's not just Marcoleta. And you're trying to make it seem as if it's just DDS, di ba? Na issue to ng DDS yung disgusto kay Marcos, hindi, no? Yung pandarambong niya. At saka yung grabing pagka-incompetent, at saka yung historical massive na pandarambong. So huwag mo Tama. sasabihin na yung mga kaibigan kong dilaw, porket ayaw nila si PRRD, ay yayakapin nila yung pandarambong ni Marcos. 'Di ba sobrang katangahan yun? There's really just, Mhm. pero ganun talaga ang hallmark ng CPP na mga trolls. Talagang Mhm. binobobo nila ang Pilipino, binabansot nila yung pag-iisip ng Pilipino. And to say something like that na inano lang si Marcoleta, naaano na kayo, 'di ba? Di harapin niya sa right. So wag kayong maniwala doon, no? Wag kayong magpapasakay doon. Pero dapat aware kayo na binababa lang nila yung diskurso kasi Tama. ang tingin nila sa Pilipino, mga tanga tayo. Na mahilig lang tayo sa teleserye, mahilig lang tayo sa kampe-kampe, 'di ba? Hindi, ang pinag-uusapan dito ay ang kaban ng bayan. Ang Tama. pinag-uusapan natin dito ay ang saligang batas, yung pagbabaluktot, na ang ibig sabihin nito na sila na yung batas. Okay ba tayo doon? 'Di ba? Syempre hindi, no? Yung pinag-uusapan nga ng mga political theorists na yung estado ay napakamakapangyarihan at ang kailangang rendahan sila at ang rerenda diyan ay Yeah. ang taong bayan. So Taong bayan. hindi ito tungkol kay Senator Marcoleta. Hindi ito tungkol sa DDS or hindi. Tungkol ito sa Pilipinas na nagkakaisa tayo dito. We are one. Yun ang sinasabi nila, di ba? Ayan.